natin yung mga typical power picks from their side. Nandiyan yung mga Fredrin, yung mga Valentina, yung mga Kadita. But then again, tulad nga na nabanggit natin kanina, quotable na si Coach Daki dito. Sinabi niya, reserved pa yung international presence nila. And si Coach Daki, kilala ko to eh. Kapag wala siyang tinatago, ikakwento niya talaga yan. Nawala talaga. Pero kanina nag-usap kami, sabi niya, secret. Ay! Oo. So marami silang baraha. Marami. Na pwedeng balasahin na dito sa ating game. So may kita natin blue side, it's gonna be AP Bren. At para naman sa ating red side, it is the TNC Pro team. Nagkaroon na ng mga initial bans. Makikita natin Eve and Kaja. Para naman sa TNC, that is Fredrin and Pakito na nakita natin na talagang ginagamit ng AP Bren during the recent international tournament. Yeah, tumaas ang prioritization sa isang Pakito dahil nga sa recent changes sa ating mga emblems, no? And iba-iba kasi ang pwedeng ilagay dito. Ngayon na parang nauuso is naka-sprint, tapos naka-quantum charge. Di ba, kung takbuhan lang ang pag-uusapan, napakabilis talaga ng hero na to. Yung Pakito, boxer na boxer. Imagine mo pagkatapos siyang sumuntok, bigla pa magja-jogging. Mainit pa yung muscles. Ganon yung level eh. Parang hindi pa ako tapos. Parang kulang yung pawis eh. Tawag doon cool down. Di ba? Cool down. Yun ang tawag. Mga 5 laps, ganon. Pa-cool down Grabe yun. cool ng 5 laps, no? Palag pa din, ready pa. So, okay, paramis ang binaban. So, parang ang binaban dito ng AP Bren is more on mga post 4 na mga hero. So, nakafocus sila sa heroes ni Goyo. This does open up again yung mga power picks. Nandyan pa rin sila Valentina, sila Kadita, and of course yung Farsa ni Kapitan Q and TNC. Ban na nila yung Fredrin Pakito pero may mga power pick pa rin kasi pwede lumabas. Yung mga cheese pick na pwede lumabas sa AP Bren. Number 1, nandiyan yung X-Borg na nakita na rin natin ginamit ni Fee.Canon or si Flap TZ. And literal, bumubuhat yan. Sabi nga ni Few kanina, bahala na si Flap. And nakita natin yan sa Iash pala. Sorry, diragdag ako ng I. Sa Iash. And sobrang useful kasi ng X-Borg. Lalo sa Turtle Dance, napakahirap ng labanan dahil kapag ikaw ay nagtampisaw sa X-Borg, sandamakmak na true damage ang iyong tatanggapin. Parang sasaluhin mo lahat na true damage. Aray. Dapat tumatagal pa yung item din na binibuild sa kanya. Mas mararamdaman pa kasi mas magpapatong-patong yung damage. Pero isa din sa mga heroes na ginagamit ng AP Bren, Novaria. Yeah. Para kay Few. So, ang dami pa lang na-open talaga. Bakit pa tayo lalayo? Bakit tayo pupunta sa isa sa mga bagong hero? Balik tayo sa Kadita. Ayan na, si Kapitan Few. Isa sa mga top picks talaga, no, this current meta. Kadita kasi sobrang flexible eh. No? Sabi pa nga dito ni Few is the only remaining player who has played in all MPL season. Okay. Coach na si Coach na si Eli Hayes eh. Si Hayes. Si Few na lang yung mula season 1 hanggang season 12 ay nakaupo pa rin sa sa players desk. Tsaka talagang ang dami pa rin accolades ng mga teams na nasasalihan niya and very very active pa din. Ito naman para sa side ng TNC, sila agad. Maririnig niyo agad ang reaksyon ni Midnight. Same with Joy. Anong thought mo dito? Medyo delikado to kasi susceptible ka sa Esmeralda. It's a hero that can play against the Joy, and yung shields na ibibigay ni Angela with the Heart Guard ay talagang i-abuse ni Esmeralda. And alam naman natin si Flap, kahit anong explainer, kaya niya laro yun. Nagdiderot siya, nag-glue, nag-yuyuzong, lapu-lapu. Lahat ng explainer na laro na niya, nagbabarats din yan. Ay, and then sa bagay, may idea si Flap eh. Hindi ko alam kung napanood nyo na yung guys pero alam ni Flap kung paano labanan niyang barats na yan. Pero ngayon, ang ipapriority nila ay isang Franco. And pwede na actually silang kumuha ng gold lane dito Oo, pwede no, gold lane. Or magsiguro sila either X-Borg or Terezer, palitan na lang sila. Pwede rin iban. So probably gold lane nga yan. Marty. Okay. Doon tayo sa mga hindi pa nabanggit. Alam mo, yung AP Bren kasi, mahilig mag-gym to mga to eh. Siyempre, pag magbubuhat ka, pag mag-workout ka, merong warm up. Sabi ni Saison, Martis muna ako. Mamaya na yung mga Lancelot. Yung mga kagat-kagat lang muna. Dahil mag-aabang ka ng low HP na hero if ever. Pero open yung Lancelot ni King Kong Yes, oo. Never forget yung gumulat din sa performance or gumulat sa ating lahat yung performance ni King Kong nung mga padulong last weeks. Week 7 ata yun. Yung pagkakasabi mo na last week, akala ko last week lang. Grabe naman. Ang tagal na ng off-season natin pero last week lang yung MPL mo. Last weeks. Pero yeah, true enough for King Kong. Isa yun sa mga dahilan kung bakit tumatak din ang kanyang pangalan na isa ang TNC sa abangan this season. Pero ngayon, Terizla muna. Probably, ito ay Heso Hero na ginamit din niya bago matapos yung MPL Season 11. Yeah.
Actually, gets mo rin eh. Kasi kapag XP laner ka, gusto mo na mabilis yung clear wave mo and at the same time makakasama ka kagad sa mga objective takings na gagawin. Kasi lalo ngayon, nagbabago na yung prioritization. Dati gold lane ang ginagank. Ngayon, parang XP laner na eh. So, let's see kung paano sila sasagot dito sa second phase ng Bats. Yeah, ang nawala lang dito sa TNC is yung flexibility ng Joy kasi pinakita mo yung Joy Martis matchup. Pero okay lang kasi for the longest time, lagi sinasabi na parang medyo underwhelming si Joy. Pero given the right matchup kasi, nakikita mo yung advantage ng hero. And si Joy kasi capable na tumapat dito sa Martis jungle na marami na rin sinasabi na #1 jungler ngayon. So may magandang matchup agad ang TNC doon sa jungle role. Ngayon, ang ganda nung ginagawa nila, tinanggal nila yung Brody, mukhang makikipag-ibitan sila sa gold lane kasi nandiyan pa yung mga prominent heroes ng AP Bren. Nandiyan yung Brody, nandiyan yung Claude, nandiyan yung Beatrix. And di natin sure, baka may mga panggulat pa na mga Bruno, Irithel na nakita na din natin nung Iash. And I feel like for TNC, you don't want to play against the Brody kasi currently, and I feel like maraming mag-agree dito, Brody sits at the top of the gold lane kasi lahat ng matchup na kaya mo ibata sa kanya ay talagang tatangin niya. Sige, kaya ko yan. Oh, kaya niya yung sarili niya. Literal. Kasi Brody, no? Oh, Brody. Brody versus, sa bagay, sarili versus sarili. Pero ibig natin sabihin, if ever na meron pa mag-dive, kaya niya depensahan. So may kita natin na yung lineup ng TNC is leaning towards sustain. More on sustain yung kanilang kinuha. Tapos yun yung medyo lacking para sa side ng Bren. Pero depende kasi yun kung ano yung gusto na mangyari. Gusto ba nila ng instant kills or gusto nila ng teamfight heavy? Yeah, pero taas ang burst potential ng AP Bren. Once na mahawakan nila, kahit yung Terizla, kaya i-burst yan. Even if sabihin nating bitin yung damage output ni Few from the rough waves, nandyan yung Decimate eh. And alam naman natin ang Decimate, ang kailangan mo lang naman makuha dito kahit nakatank item si Martis, bumaba ka sa certain HP threshold. Patay ka talaga sa isang Martis. So medyo maganda yung nagiging composition dito ng AP Bren. Nakikita naman natin yung box dito sa may bandang kaliwa. Nakikita natin na again, tulad na bagay ni Chantel, kulang sa DOT sustain. Pero pag tinignan mo kasi yung heroes ng TNC, sustain lineup to. So in theory, parang if ikaw ang TNC, medyo okay lang na sacrificial lang dito yung Terizla kasi it does open up a lot of playing room for the other roles. Kaya importante rito yung gold lane matchup. Ngayon, tinanggal nila yung Arlot pero again, napakalawak pa ng hero pool ni Flap. Pwede pa tayo makakita ng mga X-Borg still and Esmeralda. Hindi nga ako magagulat kapag may lumabas na Yuzong dito. Kasi ang kailangan mo na rito for AP Bren is dagdagan yung teamfight mo para mapatagal natin yung capability natin lababan versus the sustain of TNC. Oh, kasi meron pang Angela yung sa TNC. So kailangan din nila actually na maghanap dun sa Angela if ever. So para dito para sa AP Bren, more on burst yung kanilang kinukuha, pero dalawang heroes pa kasi inaantay for both teams. So next na pwede kuhanin ng TNC, pwede sila mag-Farsa. Di ba? Kasi kung mag-X-Berg man or any hero na sustain na kukuhanin ng AP Bren. Tama ba? Kailangan nila ng parang supplement damage kasi hindi pwedeng trabaho ni Joy at ni Angela. Yung if ever nga lumabas yung export, hindi pwedeng trabaho nila na sila yung babawas kasi again, may mga burst damage sa side ng AP Bren. Pag hinawakan sila ng Franco, kahit may Angela yan, mamamatay yan. So ngayon, ginawa na nila yung Claude. This does provide prolonged team fight for TNC. So it adds to the idea na mas pabor sa kanila yung mga mahahabang clashes kasi nag-i-stack up yung sustain, yung heals, and of course yung DPS na nagagaling mula kay Claude at kay Terizla. Now, if you think about it, ang mga favorable matchups na lang dito for AP Bren is yung #1 counter kay Claude, yung Leslie. Oh. But also, may mga school of thought na pwede ka pa rin mag-carry Beatrix, yung mga typical gold lane heroes ni Raketiano or ni Super Mago kasi talagang nakadikit na sa pangalan niya yung capability niya sa paggamit itong hero na to. Pero, may mga Irithel surprises din. Kasi ang kinalakasan ni Irithel versus these matchups is kayang-kaya niya matunog agad yung mga sustained heroes. Pero they will still go with the Beatrix. And I feel like, again, Esmeralda or X-Borg could still work. Ang dilemma lang siguro sa X-Borg is ang daming poke. Pero, Wow! Oh, okay, Glue. Nung akala natin nakalimutan na natin si Glue, ginlue niya ulit na, hey, I'm still part of the hero pool. Pwede pa siyang epic. Sino nga lang target niya dito? Sinong sasabunutan ng Glue dito? Actually, kung titingnan mo, kahit sino eh. Pero most likely si Innocent ang magiging target dito ng isang Blue. And ang wino-warning ko lang, no, kailangan ng damage dito ng TNC kasi bitin na bitin sila. Walang hero na pwedeng tumunaw, if ever, dito sa Glue. yeah, Kundi yung scaled lang na Claude pagdating sa ladder portion. that's true. Late game, super hectic na problem ni Glue.
Pero mid-game team fights, I'd say medyo mahihirapan si Flap dito kasi ang daming ways for TNC to deal with him. Number one, yung Terizla kayang tapatan dito si Glue. And yung Blazing Duet, ang bilis ng patayin. Yung mga mini glues, yung mga mini flap. Yung mga glulets. Oo. Glulets. Mga mini flop pala. Makikita na natin kompleto na ang draft ng ating mga teams. Again, ito ang unang misyon para sa ating mga bagong kampiyon. TNC Pro Team, pinakitaan tayo ng bagong timpla. Same goes with AP Bren. Straight from Yash. Dito magdidictate kung kaninong momentum yung mas angat. Pag-usapan natin draft, kanino yung feeling yung mas kompleto. Sa akin, masasabi natin na halos pumantay din lang dahil dun sa final pick Pero para sa akin, AP Bren ang mas madaling paganahin kung pag-uusapan natin, di ba? Kita din natin kanina ang ating audience prediction. 59% para sa AP Bren, 49 naman para dito sa TNC Pro Team. Again, ang ating audience prediction is brought to you by the official telco partner, which is Smart. So ito na, palapit na tayo ng palapit. Ito ang ating mga players at kita nyo naman na nagigild rin silang patunayan agad. Hero pool-wise, halos pantay pati emblem ng ating mga junglers. Interesting. Naka-quantum charge yung Martis ni Diba? Kyle TZ. Wow. And meron din siyang meron din siyang adaptive attack. So, mas mataas yung kanyang damage output earlier on. And naka-assassin emblem din. So kapag dinagdagan pa yan ng Fury Hammer, napakataas ang physical penetration niya to go through through a lot of the HPs ng TNC. Pero again, ang question is dito sa early game, enough ba yung firepower knowing na may Angela at may Terizla na kayang sumustain sa frontline? Actually, gusto ko lang sabihin dito, no? Parang ang daming mga experimentation na ginagawa sa Martis. Feeling ko, Martis kasi yung pinakamagandang pag-eksperimentohan. Kanina nakakita tayo ng Pure Rage. Diba? Nakakita tayo ngayon ng Quantum Charge. Pero si Flap TC dito, nabibigyan kagad sa may bandang ibaba. Ang ganda ng ginagawa ng TNC, by the way. Pina-force lang din ng TNC kasi sabi diba parang si Flap ang bahala at magbibigay ng added damage at pwede manggulo para sa kanila. So why not? Pumunta na lang muna tayo doon sa may bottom lane, sa may XP lane. So ganda ng binanggit dito ni Burrito na yung Martis, pwede mo kasi siyang iba-ibahin depende kung anong function na gusto mong gawin sa kanya. Pero level 4 na to nagamit pa agad ni Bentings yung flicker. So kakaibang folks ang ating mga nakikita. Yeah, this is a really crucial flicker force kasi pagdating sa Turtle, 27 seconds mag-i-spawn na yan, walang flicker si Bentings and makikipag-unahan pa sila sa level 4 and nagsiset up na ng level 4 dito for AP Bren. Si Q malapit na rin siya pero King Kong nagamit ulti niya. din. Okay. Parang maaaga ngayon ang paggamit ng ating mga players pagdating doon sa even flicker. Kanina nakita natin, nagamit na rin yung ultimate dito ni King Kong. So medyo walang baon ngayon ang TNC pagdating dito sa ating turtle objective. Paunahan muna talaga mag-level 3. Yeah. Pero parang paunahan din, makaposisyon dito sa ating turtle objective. So nakapwesto na 3 players para sa AP Bren. Si King Kong ay lumabas na kanyang purple buff. Hindi pa level 4 si Goyo dito, so hindi tayo mag-expect ng Heart Guard pagdating dito sa ating turtle team fight. Pero poke na magaganap. Ganda ng ginagawa ni Flap TC dito. Talagang hinaharas lang niya doon yung flicker and penalty zone. Pero si Kyle TC pero makakuha ng unang turtle ng ating game. Pinagkakalmot and the decimation kasama pa ng hook and the bloody hand. Early 2-0 para sa AP Bren. Sobrang on point nung retry timing ni Kyle TC dun sa Turtle. And even though maganda yung initiation and yung jump ng TNC, it was the right call. Heso with the penalty zone flicker dun sa may bandang likuran. Again, it's a Martis. Kahit i-penalty zone mo yan, basta nandiyan yung Mortal Coil, meron siyang access sa mobility. Kaya naman naging issue yung pagkontrol ng TNC sa Turtle Tech ngayon versus AP Bren. Parang na-timingan din, parang sinalubong din talaga ni Kyle TC ng moment na yun. Pag nakita, pag we watch the replay, it's blow-blow. If ever, doon sa moment na yun kasi naka-ready din talaga. So it's more on AP Bren being ready sa ating mga game kaya or sa ating mga team fight kaya 1 or 2K na ang kanilang kalamangan dito sa ating game. For TNC naman, aabangan natin kung paano nila ngayon. Babalik ta rin doon sa may top lane kasi nandun na si Bentings. Nakita mo yung ginagawa ni Kyle TZ? Laging yan yung nakakainis na pwede mong gawin sa kalaban mong jungle. Yung tinititigan mo lang, tapos, sige, retry mo yan. Retry mo yan. Pag niretry niya kasi yun, kanya yung mga susunod na green. Kasi pwede niya nang ikutan. Exactly. Kasi kapag tinignan niyo yung mapa, guys, ang natitirang farm sa side ni Kyle TZ ay yung literal na nasa green, na nasa kaliwang side ng mapa. So wala siyang pa-farmin. So might as well panoorin ko yung Joy
na nagja-jungle sa may orange camp. Kapag ni-retry na yan, akin lahat ng green mo. Yeah, ang ganda na ginagawa talaga ni Kyle TC dito. And gusto ko i-comment si Ongwen na napilitan pang makakuha ng isa pang nung green doon sa may gilid dahil doon sa hook na ginawa niya. And dahil doon na delay na ng isang level dito si King Kong, pa level 8 na rin si Kyle TZ at kaka level 6 lang ni King Kong. And mahirap to pag retry battle, and alam natin nakabase sa level yung retry damage, di ba? Oo, kaya makikita natin ngayon, kahit yung mga teams natin, iwas na iwas din pagdating sa teamfight. Napaka-importante na talaga nung Turtle ngayon. Kung akala natin wala masyadong nangyayari, walang nangyayari guys, kasi maingat din sila na magkaagawan. Yeah. If ever, dun sa mga ibang objectives as much as possible, iniiwasan na magamit yung ibang resources. Nakita natin kanina, no, si Kyle TZ actually pabuo siya ng Radiant Armor. Nakita natin yung yung HP regen na necklace, pati na rin yung pabuo ng Mystic Robe. Pero pa-Radiant Armor siya, which is nice kasi the first thing na kailangan niya itindihin dito is yung magic damage output, yung consistent magic damage output na binibigay ni Joy at pati na rin ni Angela. So kapag na-limit mo yun, ang kailangan mo na lang tindihin moving forward is yung physical damage coming up from the Claude. Kasi si Heso dito parang hindi mo nga masyado kailangan pansinin yun eh. Kasi penalty zone, tas konting hampas-hampas yun eh. Ang pinaka-primary damage source talaga ng TNC dito is yung Claude pagdating sa mid to late game. So parang ang AP friend dito, kailangan din mag-focus na rin kay Innocent. Well, yung lineup nila ay pwede rin mag-dive. Again, we have Kadita for Few and the rest of the players. So si Bentings nga lang para naipit doon. Uy, napawave from Dragon na doon yung knock-up, and Super Marco ay nakakuha na rin ng isa habang hindi pa tapos dito ang AP Bren. Nakasalib na yung Heart Guard. Pero hindi na mag-a-attempt si King Kong dito na sumugod pa dahil bitin pa yung damage dyan. Pero si Kyle TC, sa kasalubong nandun yung pagkalmot. Pwede pa siyang dumive. Hindi masyado malalim. Pero doon Oh, no! Okay, nakakonceal. Yung hook ay nandun tumama kay King Kong, and Super Marco with his second kill. At si Goyo ay may ipin sa tatlong members mula sa AP Brand. Flick ang gamit niya. Decimation. Pero ang tatapos doon ay yung mga kalmot ni Kyle. That was a quantum charge being at play for Kyle TZ, kaya na-secure niya yung kill dito. Additional kill against Goyo. And again, nakikita natin yung medyo awkward dynamics sa side ng composition ng TNC kasi yung early game damage nila severely lacking talaga. Again, meron silang damage over time. Pero nakita natin kanina sa chart, ang taas ng burst damage ng AP Brent. So TNC, sila yung nag-initiate, pero AP Brent pa yung nakakuha ng kill. So kailangan dito ng TNC maging pasensyoso. Kailangan mo na lang magkaroon ng damage kasi kanina pa sinasabi dito ni Midnight na yung damage ay manggagaling doon kay Innocent. Wow! Muntik na! Grabe yung ginagawa dito. Imagine mo, 6 minutes pa lang. Intense! Nag-group hug na dito yung AP. Pero magkakasama na yung 5 sa isang destinasyon. Research lang yan, hindi pa yung team fight. Usually, nakikita lang natin to pag may ling eh. Oo. Yung ling na, ginagawang Lord yung purple. Yung talagang, oy, kailangan ko, yung purple ko. May purple dance eh. Literal dance the night away eh. Oh, ito nga yung nangyayari kasi ganun din. For AP Brand, pinipigilan nila yung possibility sa makahabol dito yung TNC. Kaya naman palilitin pa nila, lalo yung mapa. 4.7k goal lead para sa AP Bren. At mukhang hindi na yata si Silly pa. Ang mga players ng TNC din sa objective na to, probably makikita ulit tayo ng purple dance. Yeah. Parang yung TNC. Hindi na kami magsa-turtle. Bahala kayo dyan. Yung retry para sa purple namin. Kasi kailangan again ng XP kay King Kong. Kasi imagine, siya yung magdadala ng composition ng TNC from the mid-game kasi kailangan niyang itawid yung Claude para sa late game. Knowing na 2 levels behind yung Joy over the Martis, ay talagang kailangan mo i-give up yung Turtle. And shoutout sa mga junglers dyan, alam nyo yan. Pag level 9 ka, level 11 kalaban mo, purple talaga ang next na objective mo. Oo, wag na muna talaga. Pero ito makikita nyo naman, yung mga poke damage dito ni Innocent ay medyo na doon na. So, konting kapit lang muna sa kanilang mga natitirang tore. Yeah. Kasi yung Claude, mahirap talaga na pigilan ng Claude pag dumating sa late game. Not unless ay mag-isa-isa. So, yun lang. Wow! Sabi ko sana mag-iisa-isa yung TNC, pero parang AP Brent pa rin ang mag-iisa-isa as they kill Bentings. Oy, the flicker dead, and yung Bloody Hunt may nakakap din mula kay Pew, and si Flatty si makakuha nun habang nakasalib na yung Heart Guard. King Kong dito versus 4. Nagpaulan na rin dito si Super Marco at aatras muli ang TNC. Dalawang naging casualty dun. 10 bits talaga yung damage dito camera from TNC, and grabe yung pinakita ni Few na mastery. By the way, Cho yun, hindi nga man lang siya nag-commit ng
petrify. Ganon niya kakabisado yung combo and ganon kaganda yung angulo na nahanap niya kanina. Nag-check push si Bentings pero na-punish kagad siya ni Kadita. And TNC, they wanted to fight, may sustain again on King Kong. Pero even yung Beatrix hindi namatay. Oo nga, parang ang mangyayari ngayon para sa TNC talaga is again, kailangan lang muna na makukuha ng farm. Take note guys, almost 9 minutes pa lang tayo sa ating laro. Pero 7-0 yung ating score at unti-unti pang lumalaking kalamangan dito ng AP Bren. For TNC, their strength is really more on the team fight. Pero nauuna kasi si AP Bren dun sa mga solo kills. Yun yung napapansin ko personally. Kinagandahan si Innocent nakakapagpugak gaming. Yeah. Ito yung binabanggit natin kanina, yung early game na advantage coming up from AP Bren, lalo pat yung additional sustain na nanggagaling kay Glue. Kasi ang problema nga ng TNC is wala silang initial burst. And having a Glue as an explainer, may may parang pseudo secondary life kapag ginamit mo yung split-split. So, Flap TZ, ang ginagawa niya buong game is, ang sinasabi niya sa TNC, sige, bawasan niyo ako, patayin niyo ako, try mo lang. Testing lang, tapos after ng split na lang bigla. So ito makikita natin na Lord Jettig, merong sipa, naggamit yung sipa, and Lord makakuha ng AP Bren. Isang mabilis para sa kanila. Pwede pa sila kumuha dito. Nandun yung hook. Pero wala nang tinamaan. Dire-diretso na ang pag-atras ng TNC. At gusto ko lang sabihin, napakahirap ng gumawa ng contestation dito ng TNC. And alam natin na itong klaseng composition kapag hindi gumana ng early, ang isang aasahan mo na lang is yung Claude sa late. Oo, talagang yun lang ang pag-asa dito ng TNC. Kasi yung binubuong perimeter ni Flap TZ ay hindi talaga kayang basagin ng TNC. Even though again, may mga backline access sila, nandyan yung Joy and may additional sustain. Pero gaano mo kasi katagal kaya i-sustain yung laban habang wala ka pang damage? Samantalang sa side ng AP Bren, gumapaw nandyan yung Kadita, nandyan yung Beatrix. Kahit nga yung Martis, walking damage dealer yan kahit full tank. Kasi again, kapag bumaba yung HP ng TNC, Dire-diretso lang. dire-diretso yung decimate. Decimate. Hanggang lahat ng mga decimal point, makakuha na niya. Yung pinakadulong 0 ay maabot na. Again, for AP Bren ngayon, napakalinis sa kanilang pinapakita. For TNC naman, si Innocent, binanggit natin yung Pugak Gaming, from time to time rather, ay nakakapag-push siya or nakakapag-deal ng damage. Kaso ang problema, medyo risky play pa nga yun eh. Uy, Pero wait lang meron yatang mission mangyari. Pero ito ginamit na. oops, si Flat TZ may ipit, pero pinaghahampas Ayan, dito. second life. Execution strike. Kaya lang kinagat kagad itong si Bentings. Habang si Jesus ngayon, bababa ng kalahati yung boy Innocent, mapapa-BMI out at si King Kong ang magiging kabayaran sa mga naganap. Pero hindi pa pala tapos ang AP Bren. Mapapatumba rin si Goyo sa naging proseso na yon. Grabe, ultra fast na pagkakahook para dito kay Ogun na moment na yun. Akala natin wala na play, pero meron pa rin talaga as the pressure continues for TNC Pro Team. Gusto nila dumepensa, si Bentings manggagaling doon sa likod. Pero nakakonsila si Bentings. Okay, so nakita na nila si Bentings sa may bandang likuran. Ngayon ang target nila ay itong bottom lane. Pero saan ka pupunta, Jesus? Hook ay tumama, pero si Jesus dito ay mapapa-flicker din palayo habang nandun yung penalty zone. Split lang ay sasagutin din Flap TZ. Pero flicker. si King Kong, flicker na gamit din. Pero magiging successful si King Kong doon. Pero nandun na naman yung hook mula kay Ogwen. King Kong is down, flicker na gamit na. Pwede mag-base lock dito ang kumuna ng AP Bren. Pero pwede rin na ituloy dun sa may top lane. Ay, susuko, pero nandun yung Purify para mailigtas si Innocent. A hook after another hook. Yan ang pinapakita sa atin dito ni Ogwen. Pinakita rin niya yan sa recent performance niya. Pero man, imagine mo, yung mga target niya, yung pa yung mga pwede agad na ma-target at makill. Yeah, and ang strength ng lineup ng AP Bren dito is usually nakikita natin yung Beatrix Franco combo, pero may insurance policy ka pa na yung Franco ay hindi kailangan kasama yung Beatrix kasi as long as kadikit ni Ogwen, si Few, nandyan yung combo ng Franco Kadita na ang tagal na nating nakita. Maalala natin, ito-tropa ko pa kayo nung MPL Season 3, si Few din na nagpauso ng Franco Kadita combo. Oh, wow. Talagang kabisado na niya. Kung magkakumpulso lang din, kakaibang pulso meron dito si Few sa ating laro. Speaking of pulso, pinupulsahan na rin na ating mga players dahil nandito na naman ang pagkuha doon sa Lord. Makakapag-contest ba? Bukang hindi na nga as Kyle TZ will secure that Lord 10-1. Almost 13-minute game time. Grabe, 1K gold lead, almost 1K gold lead per minute ang ini-establish dito ng AP Bren. And again, Flap TZ, yung ginagawa niyang perimeter check dito, ito yung checkpoint Sir, ma'am, bawal ka po dito. Uy, napilitan na lang sumipa si Bentings dito. At parang makakatakas pa siya. Andun yung Renner's Apathy. Conceal ay nagamit din.
So nababawasan na unti-unti ng mga arsenal dito ang TNC. Susugod na sila. Available yung catapult dito. Pwede nang basagin ng AP Bren. Ngayon yung Lord ay nasa may bandang gitna. Pero ang desisyon ng AP Bren ay antayin na lang ito. Disiplina pa rin ang pinapakita dito ng AP Bren. Para naman sa TNC, nandun din ang kanilang disiplina dahil hindi nila ginagamit muna ang kanilang mga skills. Again, this is game 1 at kailangan makuha ng mga teams ang mga momentum or ang kanilang momentum para idire-derecho ang pagkapanalo na dito ni Lord. Shield play at Flicker Bloody Hunt. Ngayon may penalty zone naman sa may padalikuran pero may slap na. Ang itatawag dito ng AP Bren and game number 1 ay mapupunta sa kanila. That winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance. Again, Brenny Sports, AP Bren rather, fresh from Yash. Napakalinis na performance. Almost no errors or wala yata talagang error during that game. Literally. Kasi, again, si Flap, even though may time na napatay siya ng King Kong, you're a glue. Ang expected talaga sa'yo is buuin mo yung perimeter. Again, sabi nga ni Few, bahala ka na Flap. So, ginawa niya talaga yung trabaho niya buong game na sinesecure niya na itong area na ito walang papasok kung may papasok man. Kasi ang kaya lang pumasok sa kanila, in theory, is yung Claude, pati na rin yung Joy. And having a Franco on the lineup of AP Bren, sa perspective ni Ogwen, sige, papasukin mo yung dalawa. Ngangat-ngatin niya lang bigla. Ngangat-ngatin ko. Yun lang yung ngat-ngat na parang may halo pang ganun. Ba't yung ngat-ngat na kasi naging term natin doon sa Bloody Hunt. But jokes aside, para dito kay Ogwen, parang pagdating doon sa dulo ay super naging activated. Yeah. Yung mga hooks niya, kasi yung nag-start yun sa isang hook nung nakakill sila sa may middle lane, yung may patakas na doon sa may top lane inhibitor turret. Nung time na yun, pwede nang disperse, alis na sa teamfight eh. Pero dahil may na-hook, okay, sige, pwede na natin laban i-kill. pa. Diretso lang na, diretso. Actually, hindi ko alam kung may scientific explanation ba yun eh. Parang momentum kasi ang tawag doon. Kapag isang beses tumama ka na, for example sa Selena, a vessel arrow, pagka tumama ka na ng isang beses, mararamdaman mo na yung groove mo eh. Feeling ko yun yung naramdaman ni Ogwen na nasa momentum na ako. Parang may inom na potion. Ibabato ko lang ng ibabato tong iron hook ko at tatama rin doon, di ba? Kumbaga parang ano siya, uminom din siya ng potion na for 20 seconds, lahat ng mga hooks niya, 100% no? 100% accuracy. Parang ganun kasi. Yun nangyari. Pero ang dami na pinag-usapan, ina-explain. Mas ma-explain sa atin, syempre, ni Midnight, kung ano nga ba talaga ang nangyari doon sa game na yan. So Midnight, ikaw na muna. Well, nabanggit na natin kanina na napakalinis nitong game na to from AP Bren and TNC literally had no answers versus this composition ng binuo ng Beehive. And again, dito natin makikita yung dominance at yung mastery ng AP Bren sa pag-control ng lead during the game kasi yung composition talaga nila is allowed to be able to do this. And si Franco talaga yung nag-establish dito ng control lalo mula early game pagdating ng late game yung mga hooks na nanggagaling dito mula kay Ogwen yung mga constant pickups and of course yung constant threat versus the Joy and the Claude kasi again sa perspective ng AP Bren okay lang papasukin mo yung dalawa papasukin mo yung Joy papasukin mo yung Claude laging naka-ready yung kagat even sa last moment ng game nakita natin nandun yung concealed play Flicker and Bloody Hunt on to King Kong. Hindi nakapaglaro yung Joy at that moment. Kahit pa sabihin natin may heart guard, nandun kasi din yung damage output na nanggagaling sa composition or lineup ng AP Bren. Dito natin nakita yung advantage sa pagkakaroon ng isang Martis during this turtle fight. Even though nakaharap ng magandang penalty zone, si Hesu, again, yung CC immunity is what allowed them to still take that turtle and nakakuha sila ng certain XP and gold advantage over TNC and yun yung nag-establish ng control dito sa mid-game. Kasi even if sabihin na natin may show naman ang TNC for pickoffs, nakita natin medyo awkward talaga yung sinubukang pickoff ni Bentix kasi kapag tinignan mo yung composition ng TNC, kulang sila sa burst damage. So even if they picked up a pick-off hero na pang setup, wala silang pang follow-up. Kasi Joy and Claude, yung damage output nila dito ay DPS. Wala silang masyadong burst damage na papatay sa potential target na makukuha ni Pentings. Kaya naman naging awkward yung early game to mid game ng TNC. Pero may late game naman na pwedeng sandalan ang TNC. Ang problema, yung late game nila ay hindi na umabot kasi nga umabot tayo sa point na yung AP Bren, actually pa-transition na nga sila sa ultra late game kasi napakalaki na nung gold na naamas nila dito. And again, Ogwen just constantly hitting those hooks. Nandun yung threat ng kill versus TNC. Hindi rin tayo umabot sa part na may chance ang TNC na lumaban kagad kasi hindi na terms ni TNC yung nilalaroan nila. Yung terms na ng hook ni Ogwen if maglaland or hindi. And hindi na rin nagmata yung sustain ng hard guard kasi every single time nandoon yung burst follow-up
coming out from AP Bren. Of course, dito natin makikita yung statistics and yung mga item builds na binuo ng ating mga players. Again, few with this Kadita, yung burst damage coming out from the COD, the Genius Wand, yung constant additional penetration from the Genius Wand and yung Divine Glaive. Tapos, patong mo pa dyan yung Lethal Ignition na binuo na nilagay ni Few dito sa Kadita. Kahit hindi ma-burst, may burn damage pa rin from the Lethal Ignition. And of course, nandyan yung Decimate na pwedeng ipatong ni Martis from AP Bren. And yung itemization actually ni Martis dito is nag-tank build pa nga siya. Hindi pa nga siya nag-damage build after yung initial Fury Hammer. Bumili siya ng mga defensive items. And yung Quantum Charge is what allowed AP Bren to just constantly move around the map. Kapag nakatira na si Kyle TZ rito, kapag nahampas niya yung kanyang attack, ay hahabulin niya yung TNC. Hindi na nagmamatter kung may mobility yung Joy at yung Angela kasi abot na abot sila nung Martis. And again, yung HP, yan ang pinakamalaking problema ng TNC. May constant poke din coming out from AP Bren dahil nandyan yung perimeter na binubuo ni Glue, and yung Decimate factor ay talagang yun yung pumigil sa early aggression sana na pwedeng ibato ng TNC. Aside sa may early game damage problem na nga sila, meron pa silang composition problem kasi medyo naging awkward din yung dynamics sa kanilang composition, kaya naman na-solidify ng AP Bren yung lead nila in pang mid game and nag-convert na yung objectives for this side. Thank you